Dahil dumadalas ang lindol dito sa Pilipinas. Katatapos lang nito, ngayon lang sa Luzon, no? Naramdaman natin yung epicenter yata sa bandang Mindoro. Kailangan meron tayong go bag. Ang go bag, yun yung naglalaman ng, yung bag na naglalaman ng mga emergency tools. So hindi ko na masyado i-cover yung malaking go bag na may lamang pagkain, na merong lamang tubig, na merong lamang damit. Sa akin, yun lang simpleng tools na pwede mong gamitin pagka merong malakas na lindol na nangyari na kahit papano, no, makakagalaw ka pa rin dahil meron kang mga importanteng tools. So ito maliit na bag lang, kung napansin nyo. So dito, pwede mo ilagay yung cellphone. Dito, pwede mo ilagay yung ID mo, no? Pera mo, at kung ano-ano pa. Kasi kailangan natin, ako iniisip ko kasi, mabilisan talaga. So, pag lumindol ng malakas, kailangan mag-grab ko to na hindi ko kailangan ng mabigat na go bag. So, mag-concentrate muna ako dito sa pinaka-essential, pinaka-basic na go bag. Tatanggalin ko muna yung ano, no? Although very essential lang tubig at pagkain, dun muna ako sa tools na kakailanganin. Pagka may nangyaring emergency situation, kagaya ng isang malakas na lindol or sunog. No? So, para sa akin lang naman, kanya-kanya naman tayo ng opinion, no? Ang laman nito, para magaang, unang-una, meron akong tali. Ito ay paracord. So, ito ay sa tingin ko, importante ito. Hindi natin alam kung kailan natin magagamit ito, pero napaka-importanting meron ka nito sa pagkakataon na may paggagamitan ka nito. Kaya ilagay mo ito. Para sa akin, ano, dapat ang go bag meron ito. So, ano pa? So, merong, of course, multi-tool. No? Ito ay generic multi-tool. Hindi naman kailangan mamahali ng multi-tool. Ayan, no? So, meron siyang plais, meron siyang lagari, meron siyang knife na kasama, meron siyang gunting, can opener, bottle cap opener. At kaya ako ito pinili kasi meron siyang set ng screwdriver bits. So, more or less kompleto ito. So, kaya ako siya pinili na ilagay dito sa aking mini go bag. And then, of course, a knife, a pocket knife. At specifically, pinili ko itong pocket knife na ganito na hindi quick deploy kasi medyo delikado kasi yung quick deploy knife eh. Baka mamaya biglang mapabukas o mabuksan dito, hindi natin masabi, maaksidente ka o maka-aksidente ka. At least ito naglalak din naman to, no? At least pag itong ang knife na meron ka, hindi siya quick deploy, hindi siya masyadong delikado gamitin. Yan. And then, another is, of course, flashlight. Pinili ko ito dahil maliit lang. At kaya ako ito napili na ilagay dito aside sa magaang, maliit, malakas din naman ang power niya. Ang battery nito ay AA lang. So, pag nagkaroon ng isang emergency situation na nawala ng kuryente for several days, several weeks, hindi ka na makakapag-charge kung rechargeable ang battery ng flashlight na ginamit mo. So, dahil nga yan ay AA, so meron ka dapat reserbang batteries. So, apat ang kaya nitong ilaman, no? Pero dalawa lang muna nilagay ko para mag-aanggang ng kaunti. And, last but not the least, pry bar. No? Hindi mo kasi masasabi kung kailan mo kakailanganin to. Napaka-importante din ito eh, kasi pwede mo tong ipangsingit para ipang-pry sa kung ano-anong bagay eh. Na hindi mo pwedeng iasa sa multi-tool mo, no? O kaya sa knife mo dahil baka ma-damage. Pag na-damage, so kakapilit mong pag-pry ng isang bagay, eh, mawawalan ka ng isang essential tool. At least ang pry bar, it's made for prying. So para sa akin, no, yan yung most essential na pwede kong ilagay sa aking mini go bag in case na magkaroon ng emergency. So, iba pa siyempre yung sa pagkain, iba yung sa tubig. Basta akin, ito muna, dito muna tayo sa maliit at magaang na pwede mong kunin basta-basta ilagay sa balikat mo
para sa isang emergency situation. So dito muna ako nag-focus. So that's it. Iba na yung handa, di ba? Sabi nga sa Boy Scout laging handa.